in behalf of sa aming ACC. Pero parang nasagot na rin ng medyo pahapyaw kanina. Ang kapangyarihan ni Herodes noon na pumatay at sumira sa paghahari ng Messiah, ng ating King Messiah, ay nagawa niya noon. Hindi po ba mayroong dapat katakutan sa ngayon sa itinatayo nating kingdom, sa itinayo ng ating mensahero, ng ating hari, ay hindi lang po kasi ang pana ngayon ng lahi ni Herodes ay malayo na talaga mararating. Mula sa kanila hanggang dito. Yun po, may wala po ba tayo dapat katakutan? Sabagay, sabi nga kanina ng ating mahal hari ay patuloy na may uupo sa kanyang kingdom. Yun lang po. Salamat po mga kapatids. Yun lang po. Pero hindi na siya magtatagumpay. I'm back. Yes po, kamahalan. Nag-drop ang aking signal. Pakibigay na lang sa kanila kasi fluctuating ang aking internet. Yung pangako sa Philadelphia Assembly na paluluhurin ko sa paanan mo. Yata. Silang mga nagkukunwaring mga Hudyo, ngunit mga bulaan. Yata. Opo. At ipapaalam ko sa kanila na kita ay minamahal. Yata. So wala po tayong dapat katakutan because sa prophecy po, wala na. We are now in the last days. Yada. Ngayon, kung babalikan natin ang Old Testament, bakit nananalo ang mga Israelites noon? Noong time na sila ay faithful sa covenant, ang nagmamarcha is yung mga priests, pasan-pasan nila ang covenant. Today, sa araw na to, wala man sa atin ang physical na pinagsulatan ng covenant, yung bato. Still, ang nilalaman ng bato na yon, yung nakasulat doon, ay pasan-pasan pa rin ngayon ng mga priest. And surely, we will win because Yahweh is with us. So, bakit kayo matatakot? Yada. Lahat ng authority ay ibinigay na sa akin ng Ama. Totoo yun. Yada. Buong mundo, lahat ng authority ay subject sa ilalim niya. Kaya nga siya ay tinawag na King of Kings. Lahat ng mga kaharian sa mundo ay sasailalim sa kanyang kapangyarihan. Yun ang ibig sabihin nun. So, if we have United Nations today, time will come na si King Yahweh ang uupo na presidente ng United Nations. Siya ang kukontrol niyan. Bilang hari ng mga hari. So, ibig sabihin, tayo bilang isang kaharian ay sumasailalim, nagpapailalim sa kapangyarihan ni King Yahweh as the King of Kings. So ngayon, yung mga nagduda dyan, ang akala nila is inaagawan ko si King Yahweh. Ako na daw ang nag-glorify. No. Hindi ko kailanman sinabi na ako ang Messiah at hindi ko pakiramdam ang ganun. At hindi ko, wala sa kalooban ko, na ako ay tawaging King of Kings dahil nag-iisa lang yan. Si King Yahweh yan. Isang kalapastanganan, blasphemy. Yung sa loobin mo ay ikaw ay King of Kings. No. Pero tandaan natin na may sinasabi siya na the throne of David will never be empty. I-revive niya. Dahil pag hindi na-revive yun, wala siyang babalikan. So, ibig sabihin, by the time na bumalik si King Yahweh, meron siyang dadatnan na king sa throne of David. Kasi ang inaakala natin, si King Yahweh ang uupo sa throne of David. Hindi po. Mas mataas na trono ang uupuan niya. Sa ilalim niya ay ang king of the throne of David. Because we are a separate kingdom. Just like the other kingdoms. Kaya basahin nyo sa Psalms. Ang nasusulat diyan,
and I will give you a share among the nations. So, ibig sabihin, merong same footage, king sa ibang bansa, together with these other kings of the kingdoms, will be the king of the kingdom of David. And over on top of all these kings is the King of Kings. Yun si King Yahawashi. Kaya sinabi niya na all authority under heaven was given to me. King of Kings po siya. Walang pwedeng maghangad nun. At walang sino mang dapat mag-ambisyon nun. Dahil ang sino mang aambisyon ng ganong pwesto ay walang iba kundi si Satanas. Sino mang tao na mag-ambisyon nun, kung merong mang gagawa nun, siya si Satanas. Or the spirit of Satan is nasa kanya. Siya ang instrumento, physical instrument ni Satanas. And I never did that.